bakit ba ako, no, kailangan manatili sa pagiging Kristiyano Katoliko? Bakit ba kailangan kong manatiling cute? Ang ibig sabihin po ng cute, Catholic until the end, no? First, kasi unang-una, dito po ako nabinyagan. Bininyagan po ako, no? Dito po sa simbahan na tinatag, no, ni Jesus Christ. Ayon sa Matthew 16 verse 18, ikaw ay Pedro at sa babaw ng batong to, itatayo ko ang aking simbahan. Ibig sabihin, may isang simbahan lang na tinatag si Jesus Christ. And pwede nyo pong i-research yan sa inyong mga cellphone. I-research nyo sa kay Google, who founded the Catholic Church, lalabas Jesus Christ. Even po sa history, no? Malalaman nyo po ang kasagutan, no? Kapag sinaliksik nyo po yung history, yung kasaysayan, Catholic Church yung tinatag ni Jesus Christ. Amen? Amen. Sabi nga sa Job 8:8, di ba? Yung kasaysayan, no? Kailangan mong saliksikin. Okay? At sa mga encyclopedia, makita nyo po dyan, Catholic Church talaga yung tinatag ni Jesus Christ. Wala nang iba. Amen? Kaya po, nananatili po ako dito, no? Sa simbahan na tinatag ni Jesus Christ, nananatili po ako sa pagiging Kristiyanong Katoliko. Yun po kasi yung aking basis, yun po kasi yung reason bakit ako po ay nananatiling Kristiyanong Katoliko. Amen? Kasi kung pumunta po ako sa ibang mga protestante, tatag na ng tao. Dito po, sa pagiging Kristiyanong Katoliko ko, ito po ay tatag ni Jesus Christ. Okay? Kasi pag umalis po ako sa pagiging Kristiyanong Katoliko dito sa simbahan ni Jesus Christ, ayon po sa sulat ng 1 John 2 verse 18 to 19, ako po ay magiging anti-Kristo. Huh? Kasi lumabas na po ako sa simbahan na tinatag ni Jesus Christ, no? Kaya ayoko pong lumabas o pumunta sa ibang sekta o protestante kasi ayoko maging anti-Kristo. Okay? Kaya ako po ay nananatili dito sa simbahan na tinatag ni Jesus Christ. And second, nandito na po ako, no? Sa simbahan, bukod po nandito na po sa simbahan na tinatag ni Jesus Christ. Isa pa, doon po sa banal na misa, tayo lang po, no, na Katoliko ang may banal na misa. At sa banal na misa, doon po natin tinatanggap yung katawan ni Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Samantalang ang mga protestante, meron po sila Bible study lang, no? Compare po sa atin sa Katoliko, meron po tayo banal na misa na kung saan doon po natin tinatanggap sa banal na misa yung katawan ni Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga napaka-bless mo kapag ikaw ay nagsisimba araw-araw. Good for you. And very important po, no, na huwag pong kalimutan magsimba every Sunday. Dahil yan ay utos ng Diyos, no? Na kailangan magsimba every Sunday. Okay? So, sa ikatlong utos, ipangalin mo yung araw ng Sabat, no? Araw ng linggo. And sabi po sa Exodus 20 verse 8 to 11 na wag lagi ninyong tandaan, ilaan ang araw ng pamahihinga, no, sa Diyos, no? Importante po yun, 6 na araw ka magtatrabaho at isang araw ibibigay mo sa Diyos. Malinaw po yan, no? Na kung saan kailangan po natin sundin ang utos ng Diyos. Kaya nga very important na tayo ay nagsisimba every Sunday. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, manatili po tayong cute Catholic until the end. Manatili po tayong magsimba dito sa simbahan na tinatag ng ating mahal na Panginoon Sus. Catholic until the end. Bye bye bye. Love you all. Spread love.